Mabuhay ang Hari Trina! Mabuhay! Mabuhay ang Hari Trina! Mabuhay! Wala silang makapanalugin sa ating kaharian. Paano to? Ulit eh. Tapos tayo din tayo. Pwede na yung matulog. Opo, hari. Kayo din po. Ating gabi habang natutulog ang hari, sa ay na naginip. Oh! Ano ko? Oh, Fernando, gumising ka. Iyon ay isang panaginip lamang at hindi maaaring mangyari. Akala ko ang lahat ay totoo. Dahil sa napanaginipan ng hari, siya ay nagkasakit sa pag-aalala ng buong kaharian sa hindi pagaling ng hari, ay pinatignan siya sa maraming mga gamot. Ano ang sakit ng aking asawa? Nalugha po ang sakit ng hari, pero wala po akong isang lunas. Nagpatawag muli ng isang mga gamot ang reyna, at ito na ang nakatuklas sa sakit ng mahal na hari. Ano ang sakit ng aking asawa? Bagamat malubha sa sakit ng mahal na hari, ngunit ito ay may lunas. Sabihin mo at sa lalong madaling panahon ipapagawa ko. Tanging isang ibon lamang ang makapagpagaling. Isang ibon? Opo, at ito ang ibong Adarna. Saan matatagpuan ang ibon? Sa malaking kabundukan ng Tabor, at ang puno nito ay ang Piedras Plata. Sinabi ng reyna sa hari ang mga nalaman niya. Kawat. May tawag nga si Prinsipe Pedro. Susunod po, mahal na hari. Kahit po ang mga hari. Ikaw, Pedro, ang napili kong humuli sa ibong Adarna. Makakasa po kayo mahal na amang hari. Kim. Siguro dito. Ay ba? Wala kang mga. Siguro dito na tirahan ng ibong Adarna. Anong iwagan sa puno ito? Tulad ng madapong ibon. Basta, pagod na ako sa kakaharap sa ibong Adarna. Papahinga muna. Tuluyan nakatulog si Prinsipe Pedro. Hindi niya namalayan ang paglapit ng ibong Adarna. Nagsimula nang kumanta ang ibong Adarna. Bago matulog ang Adarna ay ugali nitong magbawas ng kulay. Nang hindi pa nakakabalik si Don Pedro, ay pinatawag ng Maria si Don Diego. Kawan. Mahal po mahal na hari. May tawag nga si Don Diego. Malusunod po mahal na hari. Don Diego. Yung sa hindi ka agad pagbalik si Don Pedro, ikaw ang napili kong humuli ng ibong Adarna. Susunod po, ama pong hari, muli ko po ang ibong Adarna. Sina, punong kahoy na kumikislapan, hindi niyaga po ng anumang ibon. Siya ang ibon na kakaiba sa lahat. Kumanta ka. Mamaya, bakit ka na?
Nang lumipas na ang maraming araw at hindi pa nakabalik sina Don Pedro at Don Diego, si Don Juan na mismo nagpasya na siya nanguhuli ng ibong Adana. Bakit, Juan? Dahil kung ama, ako na lang po ang huhuli sa Adarna. Ngunit di ko kakayanin kapag ikaw pa ang nawala. Ngunit hindi kayo gagaling kung walang makakahuli sa Adarna. Napagpasyahan din ito ng hari at siya ay pinayagan. Ano mo gagabayan ka ng Diyos sa iyong pagnanakbay? Sige po, ama.